Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito taong 1987. Walang eksaktong lugar. Sarangani. Nang mga panahong yon, hinahabol ni Basil ang isang magnanakaw sa isang tindahan sa palengke. Napakalakas ng loob nitong magnakaw kahit tirik pa ang araw. Nang maabutan ito ni Basil ay nanlaban pa gamit ang kutsilyong hawak nito. Magkaharap na sila ni Basil habang umaamba ng saksak ang lalaki. Pinag-aralan naman ni Basil ang galaw nito hanggang sa mahawakan niya ang mga kamay. Agad niya itong pinisil ng matindi at binaliktad. Dito tuluyang nabitawan ang patalim. Nanlaban pa naman ito ngunit tila hindi ininda ni Basil ang mga suntok ng kalaban. Sa pagganti niya ng sapak sa sikmura ng lalaking yun, ay agad naman itong bumagsak at sumuka ng dugo. Dahil na rin sa lakas ng kamaong tumama dito. Binali rin ni Basil ang dalawang kamay ng magnanakaw dahilan upang malumpo ito ng tuluyan. Nang dumating ang mga otoridad, ay tanging ang magnanakaw na lamang ang naabutan nila. Wala namang naglakas loob na umamin na si Basil ang lumumpo sa lalaki. Sa panahong din iyon ay nasa edad 30 na si Basil. Isa siyang matador at kilala din siyang tagapagtanggol ng naapi. May kakaibang lakas itong lalaking to. Matangkad at malaki ang katawan. Sa itsura pa lang nito ay talagang nakakasindak na. Sa katunayan, isang dayo lamang si Basil sa lugar na yon. Tanging nais niya ay ang magtrabaho at ito na nga, naging matador siya sa katayan ng mga malalaking hayop tulad ng baka, kalabaw, pati na rin ng mga baboy at kambing. Nangungupahan lamang ito sa isang maliit na bahay. Kahit iilang buwan pa lamang siya, ay nakilala na ito sa kanyang matapang na imahe. Ngunit may respeto pa rin sa mga tao. Dahil dito, ay maraming may gustong maging kaibigan nitong si Basil. Siya ay bunso sa 3 magkakapatid. Sekundarya lamang ang kanyang natapos dahil na rin sa salat ng buhay. Kaya naman palipat-lipat ito ng lugar para magtrabaho. Hindi pa naman sumagi sa kanyang isipan ang mag-asawa gawa nga ng ayaw niyang mas lalong maghirap kapag meron ng responsibilidad at ayaw din niyang maranasan ang kahirapan kung may pamilya na ito. Isang araw nun, dumagsa ang mga kakataying hayop dahil sa piyesta. Para naman kay Basil ay maswerteng araw ito dahil mas malaki ang kanyang kikitain. Halos walang kapaguran si Basil sa sunod-sunod na pagkatay sa mga hayop. Pero sa kabila ng kanyang pakikisama ay meron talagang naiinggit dahil sa kanyang pambihirang lakas at bilis ay mas maraming nagpapakatay sa kanya. Minsan pa nga ay kinukuha siya ng personal upang dalhin sa bahay mismo ng kliyente. Sa kanyang pag-uwi, kinagabihan ay may 4 na lalaking humarang sa daan. Iba ang titig ng mga ito. Nakiusap naman itong si Basil na ayaw niya ng gulo. Subalit, maya-maya pa, naglabas na ng patalim at pamalo ang mga lalaking yun. Hanggang sa inundayan siya ng palo gamit ang isang bakal. Sinalag niya naman ito ng kanyang braso. Nagulat din ang lalaki sa ginawa ni Basil. Kahit may mga armas ang kalaban, ay napataob niya itong lahat. Ni hindi man lang siya pinagpawisan sa labanang yun. Para sa gustong mapakinggan ang buong istorya, pumunta lang kayo sa bio ko at i-click ang link. Yun lang mga kabaryo. Maraming salamat.